Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Siguradong lalong maguramentado nito yung mga DDS. Mga kababayan, bakit dyan Mr. Maravillas? Yan, sabi ni bagong Ombudsman Boyeng Rimulya. Formally deal, i-review ni Ombudsman Rimulya. Na-request kasi mga kababayan ni dating Senador Dick Gordon. O ngayon, naitanong ng media sa pag-assume bilang bagong Ombudsman ni Boyeng Rimulya. Tapos si Digong po. Talagang sasabihin, mga kababayan, ng mga Duterte at DDS vloggers, yun talaga niya yung design. Tulad ng sinabi ni Amy Marcos, confirman niya talaga. Alangan man po patulugin, pinatulog na po ni Martires kasi appointee siya ni Digong. Alangan man gayahin yung mga ginawa ng previous ombudsman. Di ba po? Kailangan po yung mga kamalian ng naunang ombudsman, importanteng maitama. Kaya nga po yung imahe ng ombudsman bumantot ng todo nung panahon ni Digong. Yan o, sabi dito, sisilipin natin yan. Sabi dito sa report ng News 5. Kasama sa mga i-review ni bagong Ombudsman Boyeng Rimulya ang Pharmaly Scandal kaugnay ng pagbili ng gobyerno ng overpriced COVID supplies. Sabi ni Rimulya, parang nalimutan na naibaon sa limot. Pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso kasi alam natin mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari ngang masama doon. May naging pagdinig sa Senado ngunit hindi na umandar. Lahat kapanalig mga kababayan ng mga Duterte kaya hindi na umandar. Parang yung kaso ni Sara Duterte, impeachment case, hindi na umandar na archive. So as a background story, noong nakarang taon nang maghain ang ombudsman, noong termino ni Samuel Martires ng graft complaints laban sa ilang individual dahil sa kontrobersya. Kasama rito sina dating Health Secretary Francisco Duque, III at dating Undersecretary Christopher Lau. Pinaamag ni Martires po, gustong ilibing sa limot. Hindi man po lifetime yung kanyang panunungkulan sa ombudsman. 7 years fixed term ang isang ombudsman. Di tapos na yung kanyang turno to make over si Ombudsman Boyeng Rimulya. Ito ang rason kung bakit si Amy Marcos mga kababayan hindi makatulog. O ito si Boyeng, pakinggan natin yung press con kanina. Muna natin gagawin ang pagpasok ko bilang ombudsman ng Pilipinas. Siyempre, kinakailangan tingnan natin yung mga pending na kaso. At alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo nila. Sir, any specific case na gusto niyo pong unahin? Medyo matagal na. I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build up, and make sure that a very well prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, nire-request po ni Senator Gordon na buksan niyo po ulit, silipin niyo po ulit yung issue po ng Pharmaly. Sisilipin natin yan kasi nga parang nakalimutan na ibang sabihin mo, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganyang kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari na masama doon. May naging pagdinig ng Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Kung kailangan bisitahin natin. So, ba yung kung date yung kaso pwedeng mag-extend up to the former president? Hindi ko pa alam. Actually, hindi ko sinundan masyado yan, yung hearings na yan. Pero of course, kapag uusapan yan, sa ibang mga forum na nakasama ko, siyempre, we are aware of what happened in so many ways. The ability niyan will always depend on the evidence. Laging evidence yan. So, mas mataas pong posisyon. Siyempre. Ano yan eh? Hanggang saan na tayo abutin ang ebidensya, doon tayo siguro. Tapos mga kababayan, rimati na. Kaya sabi ng mga nag-react, sabi ni Manang Jack, ayan na,
Sabi ni Mikal Nog, alam na kung bakit siya inappoint. Kitang-kita agad. Kailangan man po yung mga inupuan na kaso ni Martires, ipalumot na lang. Di ba? Saan ka nakakita? Pinail sa ombudsman, pagkatapos, hindi na umandar, walang ginawa. Pag-imbestiga mga kababayan. You see, saan nga gusto ninyong mangyari? Pag Duterte, palampasin. Huwag sasalingin ng mga Duterte. Kahit kitang-kita mga kababayan, kahit sa dilim. Kitang-kita pa rin ang korupsyon. Di ba po? Hindi maaari ang ganoon. Tapos sasabihin ninyo, sinisiraan yung mga Duterte daw. Hindi po kailangang siraan yung mga Duterte. Ang mga Duterte, sinira nila yung pagkatao nila. Yan ang binapakalat ni Chavit, former Governor Chavit Singson. Ang number 1 na plano nila, sirain ang mga Duterte para tuloy-tuloy ang kaligayahan nila. Wala man dapat na sirain sa kanila. Halimbawa, si Sara Duterte. Sino bang sumira kay Sara Duterte kundi yung sarili niya? Imagine, first time in the history ng ating bansa at ng buong mundo, pinagbantaan ng presidente, first lady, at saka ang speaker na papatayin. Nakakita kayo ng ganyang vice-presidente? So kaninong kasiraan yun? Siya mismo ang sumira sa kanyang sarili. Pagkatapos, pati yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. gustong ipahukay at itapon sa West Philippine Sea. May narinig na kayong ganyan na uri ng leader sa mundo? Wala pa, si Sara lang. Di ba? Pagkatapos sasabihin niyo, sinisiraan. Sinira niya yung sarili niya. Kahit si Digong po, sinira niya yung sarili niya. Kaya binakbakan siya ng mga netizens. Sabi ni Frederick Silao, Chavit, you are a liar, senil. Dutertes are the worst family we've ever known. Sabi ni Christina, halo, sirang-sira talaga yan. Poon mong Duterte family. Ano sa tingin mo? They are idiot family. Yan ang sabi ng mga nag-react. Milagros, Basilio, Lucas. Hindi, sira na talaga sila dati pa. Sabi ni Virgilio Martinez, sana kahit isa pamilya Dutae mawala na sa pwesto, sila ang salot ng Pilipinas. Sabi ni Denil Pax Adayo, baliktad yata ang mga Duterte ang naninira, hindi si BBM. Wala tayong narinig na masamang salita galing sa bibig ni BBM. Sabi ni Jordan, itong si Chavit, kung saan may kakapitan, Chavit pati kay Pacquiao, Chumabit, make sure na maigpit pagka-Chavit mo. Baka kayo lahat Trimolya mahulog at mabagok. Sabi ni Ronaldo Maray Canta, mali ang mga Duterte ang unang nanira. Sabi ni Gloria Culiao, wala na ang sisiraan sa mga Duterte kasi sirang-sira na sila, binalahura nilang Pilipinas. Sabi ni Joel Galieto, alam ng Diyos kung sino-sino ang mga naninira, kaya nga hindi sila kailangang magwagi sa kanilang mga hangaring, lalo na ang pabagsakin si PBBM. Sabi ni Rinaldo Flores, parang binabaliktad nila ang sitwasyon. Sila ang sumisira kay BBM para hindi mabunyag ang gawain nila lalo na sa korupsyon. Walang makumbinsi si Chavit. Wala po. Alam ng tao kung sino ang naninira. Never na marinig mo ang paninira sa bibig ng ating Pangulo. Kahit na po si Martin Romualdez. Pero bukang bibig nila si Martin Romualdez para maikonek kay President Bongbong Marcos. Hindi kayo magtatagumpay with bullying na nasa ombudsman. Ito mga post nila, mga kababayan, mga DDS. Sabi ni Marwin Apat, Manong Luis Chavit Singson, 5 barko para sa Visayas at Mindanao na pupunta ng Luzon. May nagpaplano na naman po kasi na mag-rally sa October 12. Ang ganitong mga post po, lahat man lang yan sa social media. Kasi kung talagang may plano sila, mga kababayan na masama, hindi na ipopost. Diba? Lahat lang ito paandar, mga kababayan, gamit yung social media para isipin na may lakas sila, mag-people power. Malamang sa malamang, after October 12, si PBBM pa rin yung presidente. Pasyalan ko naman sa Maynila at silipin natin yung palasyo kung si PBBM pa yung presidente. Diba? Ang ginagamit nila ngayon, itong si Kiko Barsaga, ayan
Bye-bye Marcos, Kiko Barsaga, Redis impeachment complaint versus Bongbong for betrayal of public trust. Nag-video-video, mga kababayan, itong si Kiko Barsaga. Binawagayway yung verified impeachment complaint. I-file mo na. Tingnan natin kung may papatol sa'yo, may boboto, kakampi sa'yo sa mga members ng Congress. Yan sabi ni Jose Castro kanina, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Just smile. Ito ang sagot ng Palasyo Malacanang sa tanong kung pinapansin ba ni President Bongbong Marcos ang panawagan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na magbitiw na siya sa pwesto. Bukod dito, balak din umano ng kongresista na mag-ain ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa gitna ng isyu ng korupsyon sa bansa. Sabi ni Jose Castro, busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Maraming trabaho para may angat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa, saad ni Castro sa press briefing kanina. Ba't mapapansinin, mga kababayan, ng isang Kiko Barsaga? Tama ito, mga kababayan, na pinost ni Jason Tomas, isang Marcos supporter, mga kababayan. In-expose niya kung ano itong si Kiko Barsaga. Pakinggan natin yung kanyang vlog. Ating mga tagapanood dito sa ating munting tahanan. At ito, ayan si Jason Tomas. Flash dito sa video na to, itong mga backtrack o mga nakaraan ni Koke Barzaga. Kilala nyo na yan kung sino si Congressman Meow Meow. Napilit nag-iingay sa social media at sa House of Representatives, no? At masakit man isipin at sabihin na sigurado ako, shoutout sa mga taga-Dasma, lalo na yung kaibigan ko si Jean Basher, yung kongresista nyo, alam ko dinadala ang mga taga-Dasma sa kahihiyan sa mga pinaggagawa niya. Kaya panoorin natin ang video na to para malaman nyo kung sino ba itong kuting ng kabilang kampo na nagkakalat ngayon at Ginagamit sa po social media ng mga Duterte, no? At kasi may problema sa... Mas makilala nila at malaman nila kung sino ba si Koke Barzaga. Alright, let's go. Sino ba siya? Fun fact, sa siraulong tong si Francisco Barzaga III mula sa Dasmariñas, Cavite. Puro kagaguhan ang track record niya. Sa Lasal Zobel, sinaksak ang security guard na parang psycho, kaya na-kick out agad. Sa Linden Tree, Kick out. ipinutok ang baril sa kaklase, kaya natanggal ang yawa. Sa Montessori, nanakit ng mga inosente, kaya wala na naman. Sa DLSUD, bumagsak dahil sa mental breakdowns na parang pelikula. Pero kahit bugok, naging congressman at nagkakalat at nambabastos ng random para magpapansin ang EPAL. Chismis alert. Ang hinayupak na atong si Kiko Barzaga III, spoiled brat sa Cavite, ay isang clown na walang kwenta. Sa De La Salle Zobel, sinaksak ang guard, kaya na-expel ang bugok na parang basura. Sa Linden Tree, itinutok ang toy gun sa kaklase, kaya natanggal ang gago. Sa Montessori, nanakit ng mga bata, kaya wala na ulit. Sa DLSUD, drop out dahil sa mental issues na parang drama. Pero kahit yawa, naging congressman at nagkakalat at nambabastos ng kung sino-sino para mag-viral. Yan ang hero ngayon ng mga DDS. Ginagamit po kasi walang tigil sa pamimirwisyo sa ating Pangulo. Pero ang sagot ng Palasyo Malacanang, smile lang. Ba't mo kasi papatulan ang ganyang uri ng tao? Yan o. Sabi ni Jose Castro, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Yan ang latest na kanya na post. October 12 will not just be an anti-corruption rally because we cannot solve our country's problems if we are too afraid to name the source of corruption. October 12 is an anti-Marcos rally. Hashtag people power. Magdi-people power yung mga may saltik. So, ang sasama dyan, may saltik din. Nag-invite may saltik. So, nagtaka pa kayo kung bakit mga kababayan magkakasundo sila. Pari-parihas ang pag-uugali nila at yung mindset nila, mga kababayan. Pari-parihas. May problema. Unstable. Di ba po? Ayan lang mga kababayan yung short video natin dito sa ating podcast Life with Dante M.
Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Australia pala po. Yung mga gusto mag-try nitong ating product, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas, Facebook account sa Messenger. Yung mga gusto na magnegosyo nito, mag-message kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.